Alright, magandang araw po sa inyo lahat. Yung adlaw sa tanan diyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, especially Bohol. Shout out po sa ating mga subscriber na matagal na at sa mga bago pong pumasok. At ulit, makikisuyo po ako ulit na sana i-subscribe po ang inyong i-subscribe po ninyo ako. Malamang ay yung iba dito hindi pa nakapag-subscribe, so kunting lambing, subscribe muna para kung lalo pa sa mga sa mga DDS na lagi kong tinatapik dito, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, isama niyo po aking YouTube channel para marami po kayong YouTube channel na mapanuuran. At itong sa akin na ngayon ay mostly mga Duterte po ang ating mga laman sa ating mga vlog. Hindi naman karamihan, di kagaya kay Claire Castro na karamihang inaatake ay mga Duterte. Sa akin naman, dito ako papanig sa kanya kasi yun na ko nung last year pa. So ulit, maraming salamat sa yung suporta, yung sa iba dyan na magpa-shout out, lagay niyo ang pangalan ninyo. At ngayon, hindi mo na ako mag-shout out ha kasi karating ko lang galing sa trabaho. So ito yung bigyan natin ng i-share ko lang sa inyo itong video na to. Bisaya ho ito ha. Sa mga Bisaya, hindi na natin kailangan i-translate. Pero ito sa mga Tagalog na nanood dito, tingnan natin kung basta may itong report na to ng itong balita na to ay sa naman to, sa local na to na news ng GMA sa Mindanao. So may halong may mahalong pagka-Tagalog, may mahalong pagka-Bisaya. Kunti lang naman ang pagkaiba nito. Ipasok ko muna itong balita na to para ituloy natin mamaya. Naabot na ang napulo ka modernong bus units nga gipalit sa City Government of Davao nga mooy dugang kasakyan sa Davaoenyo commuters. Nakatagda kining muhanyag og libreng sakay sa mga Davaoenyo matag peak hours. Anay report ni Argil Relator. Ang napulo ka city air-conditioned buses, PWD friendly, dunay ramp o designated seat alang sa PWDs, dunay CCTV cameras, TV monitors, stop buttons, automated passenger counter, bike rack, ug uban pa. Lakip sa pagpalit sa bus units ang gikinahanglan nga fleet management systems alang sa monitoring ug maintenance sa matag bus unit. Mipalit og napulo ka bus units ang City Government of Davao ubos sa Davao Interim Bus Service aron maalibyuhan ang problema sa kakulangon sa pampublikong sakyanan labi na matag peak hours. Sa inisyal nga plano, mobiyahe kini gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 9 sa gabii. Apan pwede kini nga mag-adjust depende sa data nga makuha. Sanglit dunay automated passenger counter ang bus, diin maihap kung pila ang mga pasahero nga nagasakay. So for these 10 buses, this is primarily targeted or to be used for katong peak hours good na nakita sa city government na medyo naikit panginanglanon. It will be free for everybody na pwede makasakay. Gi-applyan na ngadto sa LTFRB ang mga ruta o ginahulat na lang ang approval ni ini. Nakatakda kini i-anunsyo sa sunod semana. Tunga-tunga sa Nobyembre, nakatakda na kining mobiyahe. Doon na say mag-onboard nga marshals aron makatabang sa driver sa pag-manage sa mga pasahero. Ang matag DC bus unit adunay 48 ka seating capacity. Apil na din ha ang para sa persons with disability. Ug gawas ni ana mamahimo sab ang standing kung asa dunay 20 ka mga grab bars dinhi. Apan sumala pa, pwede pa kini nga madungagan nila. Padayon ang training sa 22 ka bus drivers. As soon as these buses may be able to be used for training, we will have our drivers actual driving din sila aning mga units that they will be assigned to. Gilauman nga sa operasyon, muhunong kini sa designated bus stops. Ginahulat na lang sab ang delivery sa bus stop signages. Gawa sa dugang kasakyan sa mga Davaoenyo, pamaagi sab kini nga makakuha og pagtulunan sa pagpatuma na sa mas dakong Davao Bus Project. Diin usa ka libo ka mga bus na ang mamasahero sa Davao City puhon. Yun, nakabili sila ng nakabili sila ng 10 unit na bus. Iba ang Davao ha.
at talagang bumili ng sarili nilang 10 bus. Yung mga unit nila, yung mga bus na yan, dito sa ibang bansa, dito sa lalo sa Spain, matagal na mga ganyang unit. Alam mo naman sa atin, huli lagi tayo eh. Nakita nyo yan sa yan sa busway, sa EDSA. Ganyan ang mga tipong bus doon eh. Yung mga yung mababa siya na may ramp. Dito sa ibang bansa, dito sa Spain, ganyan na ang mga bus. May mahaba pang bus niyan eh. Mga iwan ko ilang seating capacity nun. Yan ang sinasabi, nasa mga 40, no? 40 plus ang seating capacity. At pwede kang tatayo kasi mayroong hawakan dito. At nakita ko rin yan sa nasakyan ko rin yan dyan sa may mula Imos papuntang Alabang, yung kay Villar, yung P2P yan eh. Bus stop lang nila na ganyan ang mga unit nila. Maganda nga yan, magandang klaseng unit eh. Kasi yan eh, para sa mga yung mga naka-wheelchair, hindi mo na kailangan na iakyat yan kasi may rampa yan na kusang bababa. So mayroon ang Davao ngayon. Ang kagandahan yan ay mismo LGU ang bumili. Hindi yung mga private sector ang bumili para patakbuhin nila sa Davao. Ito yung binili nila ngayon ay mismo ang local government po na Davao City ang bumili niyan. At hindi yan binili na para sa ibang libre ho ang pagsakay niyan, lalo sa mga rush hour ang pagbibiyahe niyan. So yung driver niya na iti-training nila kasi ibang nga naman yan, ibang modelo kasi mga sasakyan na yan. At ang ganda pa niyan is Japan. Matibay kasi ang Japan eh, kahit dito sa ibang bansa kapag mga sasakyan dito pag galing ng Japan, halimbawa Toyota, dito, mas kilala ang Toyota dito kasi matibay nga. Iba ang Japanese car. Meron namang Japanese car din naman na mga pull din. Kagaya din dito sa Europe, na mayroon yung mga sasakyan sila dito na mga pull din ang mga pagkagawa. So ganun lang. So yan, ang kagandahan yan ay LGU ang magpapatakbo. At ganito mag-isip yung LGU ng Davao. Ito yung mayor nila dyan. Ito si acting mayor ngayon, si Sebastian Duterte. Yan yung may utak lahat niyan. At bakit ka mo nabili nila yan? Sarili nilang pera. Ang iba na naman dito, ay nako, magagalit na naman sila. Ay, tulong ni ni BBM yan. Utang na naman sa Davao yan. Buwis ho yan ng mga taga Davao. Binili. At pagbili nila, hindi nila yan pinagkakitaan nila. Libre ho ng ipapagamit sa mga tao. Hindi papagamit. Sasakay ang mga tao dyan, kahit hindi ka taga Davao, pag gagamit ka niyan, ay libre ho. Hindi ho kagaya sa administrasyon ni Bongbong Marcos na bago ka bibigyan ng tulong ay papadala mo na ng 20 pesos per kilo ang bigas. Yan ang Pero ang Davao City hindi ganoon. Hindi sila ganyan ang mindset nila. Ang ginawa nila ngayon ay siyempre may mga aayusin pa yan. Hindi pa ang sinabi November tatakbo na yung bus na yan. So ang ibang media yan hindi binabalita yan na ang Davao nakabili ng 10 bus na para sa mga kanilang mga kababayan nila doon na lalo pag rush hour, kailangan talaga masakyan. At yan ang dadaan, ang daming laman 40 mahigit, tapos may mga nakastanding pa. Para estilo train kasi yan. O sasakay ka ng train ng nasa subway, ganyan ang estilo niyan. So, ang ganda. At mayroon pa ako nakitang nakita akong video na inangkin daw, balak angkinin ni Bongbong Marcos. Gusto niyo makita yung video na yan? Yan yung bus na yan nang dumating na yan. Ito yung video na yan May mga ulat na lumalabas na tila inaangkin ng BBM administration ang ilang proyekto, gaya ng bagong dating na mga electric buses mula Japan, kung saan libre ang sakay ng mga pasahero. Ang proyektong ito ay eksklusibong inisyatibo ng Davao City at ng pamahalaan ng Japan, kaya kung may dapat kilalanin, iyon ay ang Japan at ang pamunuan ng Davao City, lalo na ang mga Duterte na nangunguna sa lungsod.
Isa pa sa mga proyektong ito ay ang pinakamalaking twin tunnel sa bansa na 90% nang tapos at sinimulan noong 2020 sa pakikipagtulungan din ng Davao City at Japan. Gayon din, ang Davao Samal Bridge na inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero 2021 sa tulong ng China ay isa ring malaking hakbang sa pagpapaunlad ng rehiyon. Mahalagang tandaan na lahat ng proyektong ito ay hindi napapasok ng katiwalian dahil ang pondo ay direktang hawak ng mga dayuhang katuwang tulad ng Japan at China kaya't walang buwaya mula Malacanang o sa House of Representatives ang nakikinabang dito. Ang kapal ng mukha niya, ang kinin niya, tapos yung mga infrastructure project sa Davao City, yung nabalita na rin yun, balak na naman ang kinin niya yan. Kapag natapos yan, nako, doon na naman yan pupunta. Akala mo sa kanyang project. Hindi yan, kapag Davao, hindi, wala nga siyang pakialam sa dito sa Luzon na na mga project na mga malalaki dyan. Panay Island na mayroong gagawing tulay dyan. Na loan na ho yun. So, yung mga infrastructure na sa Davao, balak na naman ang kinin niya yan. Kasi ganyan ang ugali niya yan na hilig mang-angkin na mga project ng mga malalaki. Ang kapal ng pagmumukha niyan na mang-angkin tapos idipinsa na naman sa mga tao. Kay BBM yan kay BBM yan, kay ano yan, kay mga Duterte yan. Ganon mag-isip ang mga Duterte sa mga tao. Hindi yung nag-isip na hindi mahilig sa press release. Nakita natin yung bus na yan na hindi hindi ho pangalan ng mayor ng Davao City. Tingnan natin sa dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, sa NCR, mayroon bang local government na bumili ng mga ganyang bus para sa kanilang mga tao? Wala. Na ang Davao, hindi naman yan number 1 na malaking kita na sa nila, kalaban nila dito sa Metro Manila. Itong Quezon City, Manila, itong Pasig, ang Makati, ang lalaki ng mga mga tax na nakuha nila. Pero mayroon ba silang ganyan? Wala. Itong Makati na may plano nga sila mag-subway dyan, hanggang ngayon hindi pa rin natuloy. Itong Davao, wala naman silang plano dyan mag-subway, pero iyan ang project nila na naglalaway na naman ang mga kalaban dyan. Sigurado naglalaway naman yan. Sisiraan na naman yan na kesyo nakaw ang pera binili sa mga Duterte na yan. Kayo, sasakit ang ulo nyo dyan pag nakita nyo yung yung project ng mga Duterte. Ganon sila. Kapag may plano, hindi yan na i-press release lang nila. Talagang ibalandra nila yan dyan na walang mukha nakikita sa nilalagay sa kanilang project. Kahit pa noon pa naman yung Pangulong Marcos na Marcos, ba yan? Pangulong Duterte, walang mga mukha ang kanyang ilalagay sa kanyang mga halimbawa tumutulong yan, wala. Di kaya kay Bongbong Marcos, di ba? Yung nagbigay ng mga bigas na meron pang mukha niya. Ganon ang si VP Sara, yung mga pinamigay niya sa mga yung mga bulsa na walang mukha ni VP Sara. Ilagay lang yung OVP. May nakalagay doon. Pero yung mukha mismo wala yun. Di kagaya ng ibang mga politisyan na mga trapo, yan yun ang nilalagay nila. Kasi kahit hindi nila pera yan, pero pag namigay na, akala mo sa kanila kasi yung mukha nila nandoon. Yan ang mga trapo. Dapat yan i-suffocate yung mga plastic na yan sa kanilang pagmumukha kapag ibigay sa atin yan So yung mga dito, yung sobrang insecure dito sa sa ginawa sa Davao ngayon yung mga bus na yan. Binili hindi pang pa-cute, hindi pang tawag nito, hindi pang pangpasikat. Binili nila para sa taong taong mamamayan talaga nila na nandoon na pagdating ng rush hour, di ba? Ang hirap sumakay. Ayan. Kung saan ang ruta niyan. Ito, bus. Libre yan. Sasakay kayo dyan. Imagine, may maintenance yan. Crudo yan, ha? Tapos yung driver niyan, siyempre, yung driver yan, ang papasweldo niyan, yung LGU. So, yung mga maintenance pa iba dyan. Kaya yan, mga gulong, susagot sa sa LGU. Hindi kagaya ng ibang mga syudad na mag-compute pa. Dapat ito ibinta na lang natin itong mga mga asset na to kasi mahirap ang maintenance, private na lang. Pero ang Davao City, hindi. Kailangan mayroon silang sariling mga asset.
na nakaraan, di ba? Mayroon sila mga truck ng bumbero, truck ng basura, ano-ano pa yung pinagbibili nila, yung mga rubber boat. Di ba mag-isip na ganun? Iba mag-isip ang Davao City. Di kagaya sa ibang syudad sa may Metro Manila. Walang pakialam. Basta sa kanila, preskon lang yan. Yung iba dyan, binabaha na nga, wala nga, di ka bumili ng pang sip-sip dyan sa mga imbornal itong Manila, puro na lang atake ang mga dyan, wala. Pero yung Davao City, makikita natin, ang ganda, di ba? So maglaway kayo, inggit kayo.